Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan at salamat sapagat sa hapong ito'y muli kami nagkakatipon sa banal mong presensya at naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at umaasa kaming may gagawin ka sa aming buhay. Lahat po na may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng aming kahilingan ay iyong tutugunin. Diyos, dalangin ko po, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit. At dalangin ko pong sundan mo ng iyong tanda't imalat kababalaghan ang mensaheng ating pagsasalunan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
ibigay ang the best, ibigay ang pinakamainam, ibigay ang pinakamalakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over. Sabi niyo, take over in my heart. Our healing message for this afternoon is taken from Matthew chapter 16. Matthew chapter 16, verses 13 to 19. Matthew chapter 16, verses 13 to 19. Nakuha na? Ito ang sinasabi ng kanyang salita. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo, si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pa kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty. Iba yun. Blessed be the Lord God Almighty. Taas ang mga kamay, ideklara, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Ulitin, blessed be who was and is to come. Blessed be who reigns forevermore. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth.
kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words, blessed be who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And I lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky, and I will lift your name. Blessed be who was and is. Blessed be who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Purihin ang Panginoon. Glory. Okay, taas po ang inyong mga kamay at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan sabi kong maupo. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer. Okay, yung pong ating mga inaawit, napakatagal ng panahon yan. That is El Shaddai spirituality, no? Dapat din natin nakakalimutan ang mga inaawit natin noong panahon pang iyon. Mga 18th century. Hindi po, 19th century. 1986 tayo nag-start. Ang El Shaddai 1984. Ako 1986. Kinakanta na po yan. Dalawa nga yun eh. Yung isa akala nila yun. Yung isa yung Blessed be the name of the Lord. Iba po yun. Magkaibang kanta yun. So yan po ang El Shaddai spirituality, yung mga inaawit natin. El Shaddai, to God be the glory. Yung mga awiting yan, dapat hindi nawawala sa puso natin. Nawawala pa ba sa puso natin? O baka natatandaan nyo ay yung mga awiting, yon? Ano yung favorite song nyo? Yung yon, yung sa lilim sa ilalim ng di ba? Our topic for today, mga kapatid, is about the revealed Christ identity. Revealed Christ identity. Yan, yung ipinahayag na pagkakakilanlan kay Jesus. Revealed, pinahayag ng Diyos Ama kay San Pedro ang identity ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At nakikita po natin, ito pong gospel na ito na ating binasa from Matthew chapter 16, from verse 13 to 19. It is focused on a deep conversation, malalim na pag-uusap ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Part of his preaching, bahagi po ng preaching ni Kristo noong pong sila ay pinagpahayagan ni Kristo sa Sermon at the Mount. Yung pong sermon ni Kristo dun sa bundok. Bundok ng tralala. Yung po,
At ang highlight po, mga kapatid, ang highlight yung kung saan yung pinag-focus, the highlight is the role, yung gampanin, the role of faith and the authority of the believers. The role of faith and the authority of the believers. Yung po doon naka-focus. Role, yung gampanin ng mga mananampalataya at yung kapangyarihan, authority ng mga mananampalataya. Doon po naka-focus yung ating gospel. Okay. Mahaba ba ito? Ayun po yun, mga kapatid. Actually, kanina pa po kami, kanya lang may kasal yata, kaya wala kami mapagparkingan. Kaya nagbalik po ako doon sa But First Coffee, yung nandun sa may kanto. Yung sikat na kapihan ninyo sa Batangas. But First. Hindi po yung barakong kape. But First, doon sa kanto. Yan. So yun po yun. So doon kami nagpark at doon kami nagintay. So nung mga 4:30 na saka kami pumunta rito, sabi ko baka tapos na. Ayun, tapos na nga. Tapos na ang inyong kantahan. So, nandito na po tayo, mga kapatid. At mayroon po akong lesson na dapat nyong i-take home o iuwi ngayon pagkatapos ng prayer meeting. Ha? There are lessons that we need to take home for tonight. Iuuwi nyo at inyong pagninilayan. That's your assignment. Yan kasi ang gusto ng assistant servant leader natin ngayon. Pag naghahayag kami, kailangan mayroon kayong take home pay. Parang nagsusweldo, take home pay. Ito naman take home lesson. Iuuwing aralin para lumago. Hindi yung ang tagal-tagal na natin sa ministry, 41 years na ang ministry, ganun pa rin tayo ang ugali. Hindi pa nababago. Wala akong kausap. May kausap po ba? So kailangan po nagbabago. Baka po mamaya ay tayo kinukuha na ni Lord ay hindi pa nabago yung ating ugali. Nakakatakot yun. Di ba? Yung kasasabi ng Bible sa Mark 16 sa verse 15, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Yung parusang yun, impyerno. Ngunit ang mga sumasampalataya ay may kapangyarihang tataglayin. So ano po ang sinabi ng Bible? So ito po yung part of Sermon at Abound. Sabi niya, dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos at tinanong niya sa kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Iba't iba po yung sagot nila. Kasi siyempre, si Jesus Christ po sa bansang Israel, maging ng mga kababayan niya, mga Hudyo, rejected, hindi po tinatanggap nila. Inaayawan nila si Jesus, lalo na ang mga religious leaders. Kasi silang mga religious leaders, ang tingin nila sa sarili, sila lang yung banal, sila lang yung matuwid, ma-pride sila. Kaya nga binatikos ni Kristo sila, di ba? Inihalintulad sila sa libingan na maputi sa labas, pero ang loob ay bulok na kalansay. Inihalintulad yun sa puso natin. Baka bulok po yung puso natin. Baka inuuod yung mga puso natin. Para bagang yung isda na nabilasa, dinapuan ng mga langaw, inuod yung isda, nagmula sa hasang patungo sa katawan. So dapat po, habang tayo tumatagal, dapat nagbabago ang ating buhay. Wala akong kausap. Kaya tinanong sila ni Jesus,
At ang sabi niya, sino raw ako? O sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ano ang unang sinagot? Kayo daw po si Juan Bautista. Kayo daw po. Kasi si Juan Bautista po, ang unang dumating sa kanila para ihanda ang daraanan ng Panginoon. At anong paghahanda? Yung ang tao yung magsisi. Yung ang tao yung magbalik loob sa Diyos. Yung preaching ni John the Baptist ay repentance. Pagbabalik loob. Ha? At sa pagpipreach ni John the Baptist, tinamaan sino tinamaan? Si Herodes. Kaya yun ang naging dahilan ng kamatayan ni Juan Bautista. Pinapugutan ang ulo at inihandog ang ulo doon sa anak ng kabit ni Juan Bautista, hindi nakahindi. So bakit sinabi nilang kayo po si Juan Bautista? Kasi yung tapang ni Juan Bautista ang mangaral. Magpinsan po si Jesus at si John the Baptist. Magpinsan po. So, siya po ang pinauna. Kaya nung tinanong ni Jesus, sino raw ako sa mga tao? Sabi ng mga tao, kayo daw po si Juan Bautista. Kasi matapang si Juan Bautista. Sa mga preacher kaya, may matapang mag-preach about repentance. Ang repentance po is to change our mind, to change our heart, and to change our action. Yung po ang repentance, yung magbago ang isip ng tao, magbago ang puso ng tao, magbago ang ginagawa ng tao. Yun ang repentance. Gusto ng Diyos magbago yung ating mindset. Kasi minsan ang mindset natin, puro na lang makasanlibutang pag-iisip. Yung bang halimbawa, mari-mari anong tumama, makasanlibutang pag-iisip. Bakit kayo natatawa? Diba? Yun po yun. Sabi ni San Pablo di Bato sa Book of Romans, mag-iba na at magbago ng isip. Hanggat hindi na babago yung isip natin, sabi ron, mag-iba at magbago ng isip upang malaman natin kung ano ang nararapat at kung ano yung kalooban ng Diyos. Ayun po yun. Ha? Pagbabago ng isip. So, pangalawa sabi niya, ay sino pa? Ano pa? Kayo daw po si Elijah. Si Elijah po matapang din. Diba? Siya po yung nakipagtagisan sa mga propeta ni Baal. Na siya po yung tinugon ng Diyos ang kanyang hain na tinupok samantalang ang handog ng mga propeta ni Baal hindi tinupok. Sugatan na lang sila pero hindi tinugon. Bakit? Sapagkat patay ang Diyos na kanilang tinatawagan. Ay si Elijah, ang tinatawagan niya ay buhay, answered prayer agad kapag buhay ang tinawagang Diyos. Pag answered prayer, ang lakas ng palakpak, Pag repentance, walang pumapalakpak. Pag repentance, pag pagbabago, walang pumapalakpak, Kasi minsan tayo ayaw nating magbago. Pagbiyaya, blessing ang lakas. So sabi ng mga tao, kayo daw po si Elijah. At pagkatapos kayo daw po si Jeremias. Na tulad ng isang propeta. Isipin niyo po, iba't iba, walang tumama sa kanila kung sino si Jesus. Sa ating kaya, pag tinanong, sabi ni Jesus, at tinanong niya ang mga alagad, para sa inyo, sino naman ako para sa inyo? Para sa inyo po, sino si Jesus sa buhay natin?
Sino si Kristo sa buhay ninyo at sa buhay ko? Walang sumasagot. Ha? Yun. Sabi po ni Simon, sabi niya dito, sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa English po sabi ron, you are the Messiah, the Son of the living God. Messiah, it means anointed one. Messiah, it means Savior. Messiah means the Redeemer, Justifier, nagpapawalang sala. Iba po yung Messiah sa may sayad. Iba po yun. Diba binababalaan tayo ng Panginoon? Sa mahuling araw, maraming magpapanggap na propeta, maraming magpapanggap na Messiah. We need to discern it. The gate of discernment. Kasi maraming magsasabi na siya si Kristo, pero hindi naman yon ang totoo. Tandaan niyo po, John chapter 8, verse 31 to 32, si Kristo ang katotohanan at ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Pag sinabi po sa Hudyo, the Son of the living God, ang tinutukoy po doon ay patungkol sa Diyos. Pag sinabing, you are the Messiah, the Son of the living God, it means Jesus is God. Ibig sabihin, si Kristo ay Diyos. Sa Tagalog sabi ron, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, mataas na pagkilala. At ano sabi po ni Jesus kay Simon? Sabi niya, pinagpala ka Simon. Pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Nakatanggap si Simon ng revelation, ng kapahayagan. Tayo kaya nakakatanggap din pa ba ng kapahayagan? Ha? Nakakatanggap po ba kayo ng revelation o kapahayagan mula sa Diyos? O baka naman nabingin na tayo sa ingay ng mundo at sa mga fake news na lumalaganap sa mundong ito. Sa halip na katotohanan ang lumaganap, kasinungalingan ang lumalaganap. Siraan dito, siraan doon ang nangyayari sa mundong ito. Gera, destruction, iyan ang nagaganap sa mundo. Baka wala na pong naririnig tayong revelation dahil hindi naman tayo nakikipag-usap sa Kanya. Do you have time to talk with the Lord? May panahon pa ba tayo makipag-usap sa Diyos? O baka naman busy na tayo sa lahat ating mga ginagawa sa araw-araw sa mundong ito? O baka busy tayo magnilay, hindi sa salita ng Diyos, kundi sa inaalagaan nating numero? Mahalaga po yung role natin. Sabi natin kanina, it focused on the role of the believers. Yung ating gampanin bilang mananampalataya. Kapag nabaliwala po, kapag po hindi tayo nakafocus sa ating role, di natin maririnig ang revelation o kapahayagan ng Diyos. Kung wala tayong time makipag-usap sa Diyos, kung wala tayong time to pray. Bago ako pumasok dito, nakita ko sa Facebook, sabi ron,
Ano sabi ron? Without prayer, we cannot survive. Kapag daw po tayo hindi nagdarasal, hindi tayo makapagsusurvive o makapagpapatuloy. Because prayer is our oxygen. Di ba pag walang oxygen, di tayo makahinga, patay tayo. Kapag walang oxygen, di ba ang tao kapag humihina ang oxygen, gusto mo mang magsalita, walang boses na lalabas. Kapag humihina ang oxygen ng tao. Kaya minsan may mga taong nais nating magsalita, walang boses na lumalabas kapag humihina ang oxygen sa ating katawan. Wala akong kausap. Mahina. So, matatanggap natin ang revelation, kapahayagan, tulad na tinanggap ni Simon. Ipinahayag ng Diyos Ama, hindi ng tao. At sinabi ni Jesus, "You are blessed, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang iyong ipinahayag ay hindi mula sa tao, kundi mula sa aking Amang nasa langit." Every time we pray, we receive revelations. Sa tuwing tayo magdarasal, may kapahayagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Parang hindi kayo makapaniwala. Hindi po makapaniniwala ang mga taong hindi pinahahalagahan yon. Kasi hindi mo pa nararanasan na ikaw ay pagpahayagan. Amen. Amen? Mapapansin nyo kapag may mga nagpapatotoo, ano sabi nila? Sabi po ng Panginoon sa akin, sinabi po ng Diyos sa akin, sinabi po ni Jesus sa akin. Revelation. Amen. Yun ang mga ibang nagpapatotoo, sinabi po ng aking asawa, sinabi po ng aking kumpare, sinabi po ng aking kumari, hindi sinabi ng Diyos. Amen. So mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya ano sinabi po ni Jesus after na ito'y tinanggap ni Simon? Sabi niya, at sinasabi ko sa iyo, sa halip na Simon, pinalitan niya ng Pedro. Sa halip na Simon, pinalitan ng Pedro. Sabi niya, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang hina. Alam naman po natin sa Bible, Jesus is the rock of our salvation. Sa Biblia po si Kristo ang bato. Pero sa pahayag ni Jesus, si Simon pinalitan ng Pedro, na dati Petra, ang Petra sa Hudyo, ang salitang yun ay stone o maliit na bato. Ang Petros ay malaking bato. Ay bakit si Pedro, hindi si Kristo? Sapagkat among the 12, sa 12, si Kristo lang ang nakasagot. Si Peter lang ang nakasagot. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Dahil si Pedro lang ang nakasagot, yung ibang mga halagang 11, walang nakasagot, di isa man.
Bakit? Kapag si Kristo ang laman ng puso mo, laging tama ang isasagot mo. Ibig sabihin, si Kristong bato ay nasa puso ni Pedro. Kaya sinabi ni Kristo, and you are Peter upon this rock. Ang tinutukoy niya, si Kristong nasa puso ni San Pedro. Tulad rin naman natin, kung si Kristo yung nasa puso natin, para tayong bato matatag, kahit anong problema, kahit anong pagsubok ang dumaan sa atin, nananatili kang nakatayo dahil the true rock of salvation is in us. Amen? Amen. Yung mga tao hindi matatag, dumarating ang pagsubok, yun yung sinasabi kay liit ng kanilang pananampalataya. Pero yung taong ang laman ng puso niya ay si Kristo, sabi ng Mark 7 verse 21, kung ano ang laman ng kanilang dibdib, iyon ang kanilang bukang bibig. Pag si Kristo ang laman ng puso natin, hindi magiging mali ang isasagot mo. Laging tama, sapagkat si Kristo ang katotohanan, ang buhay na walang hanggan. Kaya pakamitin natin si Kristo ay manatili sa puso natin. Sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat nang tumatawag sa akin ang Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi na po lahat nang nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Kasi maging si Satanas man ay kilala at tumatawag kay Jesus. Maging ang demonyo. Di ba sabi nung inaalihan ng demonyo? Nandoon ang Panginoon, ang sabi ng masamang espiritong hinasabihan, anong pakialam mo sa amin? Anak ng kataas-taasang Diyos. Kilala ng demonyo. Ang masasamang espiritu kilala si Kristo. Ganon din naman ang mga tao. Marahil lahat kilala si Kristo, ngunit sila lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya pakamitiin po natin na tayo makapasok sa kaharian ng langit. Dahil sabi roon ng banal na kasulatan, tutuloy ko yung sinabi ko, Mateo 7:21, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Marami niya sa huling araw magsasabi, Panginoon, nangaral po kaming tulad namin. Nagpalayas po kami ng mga demonyo, marami nga pong na-slain. Marami po kami pinatungan ng mga kamay. Ngunit sabi ni Jesus, kailan may di ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mapagawa ng masama. At baka sabihin natin, Lord, ano po ba yung masama? Yung bang tayo naglilingkod na sa Diyos, pero ang dami nating extracurricular activities na against sa will of God. Naglilingkod na tayo, sumasamba tayo sa Diyos, pero mas marami tayong ginagawang kapalpakan, kamunduhan, kasamaan, at pagpatay. Tahimik na tahimik. Kung ang sinisigaw ko rito, biyaya, ang lakas ng sigaw. Pero ang sinisigaw ko dito, yung pagbabago natin, yung repentance, yung tayo ay makapasok sa langit. Kasi hindi po tayo makapapasok sa langit hanggat hindi tayo nababago ang pagkatao. Hindi po garantiya, hindi po garanti sa atin yung tayo laging dumadalo.
Hindi po guarantee lagi tayo nagsisimba o naglilingkod man tayo simbahan o sa ganitong gawain. Kung hindi naman nakikita sa bunga, sabi nga doon sa gospel ng mga nakaraan, by their fruits you shall know them. Makikilala ang isang puno sa bunga, hindi sa bunganga. Sa bunga. Ano po ba yung bunga? Yung pagbabago, yung ugaling na bago, yung dating chismosay na bago, yung dating panay ang utang ay natutong magbayad at hindi tinatakbuhan ang utang. Yung mga taong kilala ang sarili at umaamin sa pagkakamali. Yung mga taong nagpapakumbaba at sinasabi, "Sister, pasensya ka na. Sorry ha, kasi hindi ko talaga sinasadya yun." Hindi yung nagmamataas. Hindi yung mapag-imbabaw. Hindi Tupperware, hindi cellophane, hindi monoblock, at hindi urukan. Ang nais ng Diyos ay katotohanan, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya nakasagot si Peter, because the rock of salvation is in the heart of Saint Peter. Hindi naman makakasagot si Saint Peter kung wala si Kristo sa puso niya. And that is the revelation. It is true faith. Totoong pananampalataya. Hindi tulad natin, minsan fake yung pananampalataya natin. At yun ang inaasahan ng Diyos sa atin. Our role as we receive true faith in God, because true faith is a gift from the Holy Spirit. Ito'y regalo sa atin ng Diyos. Panindigan natin yung tunay na pananampalataya, hindi yung gaya-gaya lang. Hindi yung fake. Wala akong kausap. Ang hina, talagang yung Kaya pag tayo tinatamaan, kung tayo amen. Para bagang napipilitan lang tayo, ano? Yan, yung pag tayo tinatamaan, amen. Pero pag biyaya, amen! Hallelujah! Pag biyaya, ang lakas. No? Sabihin nyo, amen. Amen. Laksan nyo. Amen. Ayun po yun, mga kapatid. And that is our first lesson that you need to take home. The first lesson is, who do people say the Son of Man? Sino si Kristo sa atin? Si Saint Peter lang ang nakasagot. At kung totoong si Kristo yung nasa puso natin, the true rock of salvation, tama rin ang isasagot mo, tulad ni San Pedro. Siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Purihin si Jesus. Di ba sabi ng John chapter 1 verse 12, Juan 1:12, sila lamang nanalig, tumanggap, sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ang binibigyan lamang ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Saan kayo nakatingin? Ba't parang doon kayo nakatingin sa labas? Ano po yun? Yung mga dumaraan? Ha? Saan po kayo nakatingin? Yung iba doon sa labas eh. Yung po yun, mga kapatid. Ha? Kailangan si Kristo. Second lesson, kasi nagmamadali na yung iba tumitingin sa orasan. Second lesson, ha? Tandaan niyo po, si San Pedro lang nakatanggap ng revelation. Bakit? Sabagat ang puso ni San Pedro bukas kay Kristo. Pag ang puso natin na hindi bukas kay Kristo, di tayo makasasagot ng ganon. At ano pang sinabi roon? Ha?
Yun po ang deklarasyon ni San Pedro, at ang diniklara niya ay tunay na pananampalataya na ipinahayag ng Diyos sa kanya. Ang pananampalataya, sabi po ng Hebreo chapter 11 verse 1, ito ang ebidensya ng mga bagay na di natin nakikita, na inaangkin natin. Kapag tayo may pananampalataya, di mo pa man natatanggap, di mo man nakikita, kiniklaim mo na yan ang may Kristo sa puso. Amen. And second is true faith in Christ Jesus as the Messiah. Messiah, it means the Holy One, Savior, Anointed One. The title refer to God. Tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo na sinabi sa John chapter 6 verse 69. Kasama na rin po sa Mark chapter 1 verse 24. Totoo po yun. Kasi ang iba po, ang pananampalataya nila kay Kristo, half truth. Sabihin nyo, half truth. Pag sinabing half truth, kalahati. Kalahati tao, kalahati isda. Serena yun. Ha? Hindi buo. So si Kristo po, totoong nagkatawang tao, totoo rin po siyang Diyos. Kailangan parehas mong tanggapin yon. Siya may pinagmulan. Sinasabi ng sulat ni San Juan, sa 1 John, I think 1 John chapter 3, na sinasabi doon, ang mga tao nagsasabing si Kristo ay hindi naging tao, ay mga antikristo. Pag sinabing naging tao, may pinagmulan, at ang pinagmulan ni Kristo ay langit, at ang lahat ng galing sa langit ay espiritual. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Ang tawag ay Messiah, the Son of the living God. Nang ibig sabihin, the fullness of God's revelation. Jesus is not only human, but Jesus is also God. Pahina ng pahina. Purihin ang Panginoon. Ayun. So, ang sabi po ng Panginoon sa verse 18, nung makasagot si San Pedro, ano sabi ni Jesus? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Sagot, kaninong iglesia? Kanino? Iglesia ni Kristo. At tayo yun. Kailan sinabi yun ni Kristo? Hindi 1914, kundi 33 AD. AD means Anno Domini, the year of the Lord. Nang ibig sabihin, totoo, yung salitang iglesia ni Kristo na yun ay para sa mga taong totoo na sumasampalataya na si Kristo ay Diyos at hindi lang tao. Si Kristo ang ating Diyos at Panginoon. Tayo po ang tunay na iglesia ni Kristo. Dahil ang ibig sabihin po ng iglesia ay ecclesia. Ik means called, tinawag. Ecclesia, it means out, inihiwalay, ibinukod. Anong ibig sabihin nun? Church, simbahan. At sino yung simbahan? Lahat ng sumasampalataya na si Kristo ay Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Ikaw ang simbahan, ikaw ang iglesia. Amen. Kaya sila lang ang umangkin ng word na yun. Tayo minsan hindi natin inaangkin. Tayo ang tunay na iglesia ni Kristo Jesus. Na sinabi ni Kristo yun taong 33.
Silang nagkiklaim taong 1914, ilang taon nang lumipas. Maraming nagkiklaim, pero ang katotohanan, si Kristo ang katotohanan na nagpapalaya sa ating lahat. So alam nyo na, sino sa inyo ang membro ng Iglesia ni Kristo? Taas ang kamay. Tayong totoong Iglesia ni Kristo. Ha? Pag may nakausap kayo ng fake, sasabihin, kayo ba, member ba kayo ng Iglesia ni Kristo? Sasabihin mo, opo, totoo po, kami po yung tunay. Yung po sinabi ni Kristo, 33 AD. Yung po yung totoo. Yung po yung totoong Iglesia ni Kristo, yung sinabi ni Kristo. At ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Iglesia. Si Kristo ang nagtayo. Si Kristo ang ating leader, the invisible head of the church, ang ating ulo ng iglesia na di natin nakikita ay si Jesus. Ang hina. At si Saint Peter ay ini-appoint ni Jesus as leader of the church. Hindi po si Saint Peter Pope, ha? Hindi po Papa. Kinurkap po kami yan. Kasi ang Pope po, ang Tagalog po sa Pope, kahalili. Hindi ho pwedeng maging kahalili si San Pedro ni Kristo. Si Kristo hindi pwedeng halilihan o palitan. Dahil si Kristo po ang mananatiling ulo ng iglesyang itinatag niya. Sino ang hinalilihan nung namatay si San Pedro? Yun ang humalili. Ang tawag sa kanila ay Pope, Papa. Mahina. Kasi mali po yung sinasabi, si Saint Peter ang first Pope. Si Saint Peter po ang appointed leader of the church, appointed by Jesus Christ on that time. At dahil siya po ay tao, namamatay, kailangan may kahalili kay San Pedro. At ang kahalili ay tinatawag na Pope o Papa. Sino ang hinalilihan ng Papa? Si San Pedro. Dahil si Kristo ay hindi pwedeng halilihan. Si Kristo ay mananatili magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Mahina. So, yun po yun mga kapatid. So, sabi naman ng Panginoon, at sinasabi ko sa ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng bato ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tayo po yun. At ang sabing pangako ng Diyos, ni Kristo. Ha? Sabi ron, ha? At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Hindi magtatagumpay. Sapagkat si Kristo, di ba sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Sino ang yan lalaban sa atin ko ang Panginoon Kristo'y nasa sa atin? Wala. Talunan ang lahat. Kung totoong nasa atin si Kristo, talo ang lahat ng demonyo. Demonyong sakit, demonyo ng kahirapan, demonyo ng mga problema sa buhay. Talunan lahat yan. Sapagkat si Kristo ang higit na makapangyarihan sa ating lahat. Ay bakit nagkakaganon? Because sometimes we allow Satan. At minsan naman ay tayo'y sinusubok. Alam nyo ba, yung nagaganap sa punong lingkod, pagsubok yun. Trials, kasi ang sinusubok po, yung mga tapat na sumasampalataya sa Diyos. Yung mga hindi tapat na sumasampalataya sa Diyos, ang nangyayari sa kanila ay hindi pagsubok. Chastisement. Ano yung chastisement? Dahil kayo may pagkakamaling ginagawa, pinapalo ka. Chastisement, or the word sometimes chastening. Chastening. Ha? Sino ang sinusubok? Yung mga faithful, yung mga tapat.
Yun ang sinusubok, yun ang may trials, nothing more than trials. Yun po yun. Pero yung mga hindi na sumasampalataya, minsan nanghihina ng lulupaypay. Nawawala yung pananampalataya, hindi pagsubok yung dumarating sa'yo. Chastisement or chastening. Ginigising ka ng Panginoon. Parusa sa atin minsan para tayo magising at muling magbalik loob sa Kanya. At pag nagbalik loob ka naman sa Kanya, andun ang blessing ni Lord. Ha? Hindi na tayo aawit. And finally, kasi yung katahimikan nyo parang nagsasabing, Brother Rex, bilisan mo na kasi baka bumagsak yung ulan, mahihirapan kaming umuwi. Ganyan ako mag-discern. Nadi-discern ko yung mga pagmamadali ng tao. Kasi alam ko, baka iniisip nyo, baka pumatak yung ulan. Pero yung mga hindi nagmamadali, doble ang biyaya ni Lord. Ang lakas, pag doble ang biyaya, ang lakas ng iba. Amen? So finally, so tandaan nyo po, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, you are Peter, upon this rock I will build my church. Anong tinutukoy po doon? Yung pananampalatayang inireveal sa kanya ng Panginoon, and Peter was appointed as leader. At pagkatapos ng mamatay Saint Peter, may pumalili sa kanya, ang tawag doon ay Pope, Papa. At pagkatapos po nan, tayong mga mananampalataya na tinawag na church, yung collective faith, yung sama-samang pananampalataya, yung sinabi sa Mateo 18 hanggang 20, kapag mayroong higit sa 2 nagkakatipon, nagkakaisa, lalo na sa panalangin, anumang hingin natin sa Kanya, ibibigay, ipagkakaloob. At kapag nagkakaisa, sabi ng Panginoon, there I am, naroon ako, kasama nila ako, magpakailanman. Hindi tayo iiwan, ipababayaan ng Panginoon. Amen. At ang sabi ng Panginoon sa panghuli, I will give you the keys in heaven, mga susi. Hindi lang po isang susi. Pag wala yung susi sa iyo, hindi mabubuksan ang bintana, hindi mabibiksan ang pintuan, hindi mapapaandar ang kotse, hindi mapapaandar ang motorcycle, hindi mabubuksan ang kahadiyero kapag wala kang susi. Ano niya yung susi na ibinigay kay San Pedro? Ano sa palagay mo yung susi na ibinigay kay San Pedro? Hindi ko po alam kasi po matanda na po ako. Hindi po ko alam yan, kaya naghintay na lang po ako ng sagot. Ano po? Ano po yung susi? Tinatanong ko kayo pa, malay mo bang katotoo yung sinabi nyo? Ano po yung susi? Sabi kasi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo, sa iyo Pedro, ang susi, at hindi makapananaig ang kapangyarihan ng kamatayan. May pananampalataya. It symbolizes, mga kapatid, it's symbolizing authority. Sabi nyo, authority. Pag sinabing authority, power. Kakayanan natin. May mga taong may kakayanan pero walang power. At may tao namang may power pero hindi ini-exercise ang power. Di ba? May mga taong binigyan ng kapangyarihan, hindi ini-exercise ang kapangyarihan. At mayroon mga taong may kapangyarihan, hindi ginagawa. O mayroong mga taong may kakayanan, wala namang power. Amen? Amen. Sa atin, sa bansa natin, maraming po pwede maging presidente, kaso wala sa kanila yung power. Ganun po yun. Kung nasa atin ang power, exercise that power. Isa katuparan natin ang kapangyarihan. Yun po ang sumisimbolo doon po sa susi. Sabi ng Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay may kaparusahan. Ang mga di sumasampalataya ay may kaparusahan sa impyerno.
Ngunit ang mga sumasampalataya ay may taglay na kapangyarihan, yung authority and power. Sabi rin ba na nakasulatan, sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, sila ay makapagpapalayas ng mga demonyo, sila ay magsasalita ng ibang wika, dumampot man sila ng aso, hindi sila uminom man sila ng laso, hindi sila mamamatay, at sino mang mapatungan ng kamay, ang mga may sakit ay gagaling! 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 Ayun, power and authority. Sumisimbolo sa mga susi na binigay sa atin ng Diyos. You need to exercise that key, that power and authority. Isagawa po natin. I-exercise po natin. At ano pa po ang sumisimbolo sa mga susi? It's symbolizing the teaching of our Lord Jesus Christ, ang mga katuruan, ang mga salita ng Diyos na pinagkatiwala ni Kristo sa simbahang itinatag niya. Amen? Ano yung mga susi? Sumisimbolo sa yung sabi ng Panginoon, binding and loosing. Pag sinabing binding, yung gapusin at pakawalan. Sabi ng Panginoon doon sa gospel, ang anumang pahintulutan nyo dito sa lupa ay pinahihintulutan sa langit. At anumang pahintulutan sa langit ay pinahihintulutan sa lupa. Binding and loosing. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Mateo 6, 13 and 14. Anong sabi ron? At kung tayo anya'y magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, patatawarin din tayo ng Diyos. Ngunit kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Yun ang binding and loosing. Kung gusto natin tanggapin ang pagpabigay ng bisa ng kapatawaran, magpatawad muna tayo at kakamti natin ang pagpapatawad ng Diyos mula sa langit. Amen. 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 In other words, yung susi na yon, hawak mo yon. Kung gusto mong ikaw ay patawarin ng Diyos, gamitin mo yung susi. Patawarin mo yung mga taong nagkasala sa iyo. Dahil pag hindi ka nagpatawad, yung susing yun ay pagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen. At kung hindi ka naman nagpapatawad, hindi mo kakamtin ang mga pangako ng Diyos. Nako, tinan mo. Pag hindi po tayo nagpatawad at bigla kang namatay, impyerno tayong lahat. Kaya dapat maging handa, lalo na sa edad natin, tayo mga senior citizen na. Ako magsi-70 na sa December. Kaya matapang kong hinahayag sa atin, kasi yung tayong magsama-sama sa impyerno, gusto kong magsama-sama tayo sa pinangako ni Kristo, ang buhay na hantong sa langit. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kalabitin mo ng malakas, sabihin mo, sister, magpatawad na tayo upang tayo patawarin ng Diyos at tayong lahat ay maliligtas. Tayo na kayong lahat. Tandaan nyo ha, i-share nyo sa inyong kapwa, sabihin nyo, sister, magpatawad na tayo, kasi pag hindi ka nagpatawad, impyerno tayo. Gusto nyo sa impyerno? Sino gusto sa impyerno? Taas ang kamay. Sino gusto sa langit? Taas ang kamay. At sabihin mo, Panginoon, patawarin mo po ako. At mula ngayon, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Ideklara po natin yun. Ako'y lumalapit. Laging tayong sa Diyos lumapit.
Kahit umuulan na, sa Diyos pa rin tayo lumapit. Nagpupuri. Sa iyo, Ama, luwalhatiin ka. O Diyos, ako'y lumalapit. Sumasamba. Nagpupuri. Sa iyo, Ama, luwalhatiin ka. O Diyos, luwalhatiin ka. Taas ang mga kamay. Hallelujah. Pause for a while, close your eyes, feel the presence of God. Damhin mo ang presensya ng Diyos. Nasa sa atin ang susi. Ibinigay sa ating lahat na sumasampalataya ang susi. It's a power and authority to bind and to loose ang gapusin at pahintulutan ang nais ng Panginoon. Nasa sa ating lahat yan. Nasa sa atin din ang kapangyarihan ng pagpapatawad. At nasa sa atin din ang kapangyarihan ng kanyang salita, the teaching of Jesus, na pinagkatiwala sa simbahan na itinatag ni Jesus. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat inireveal mo sa amin ang katotohanan. Katotohanang magpapalaya sa amin sa lahat ng kilos at gawa ng kaaway. Kung kaya, Panginoon, tinatanggap namin ang mga susing ito. Tinatanggap namin ang ipinahayag mo kay San Pedro at pinapahayag mo ngayon na ang authority and power, the keys from heaven, upang ang simbahan ay di mapanagan ng lahat ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya naman inaangkin namin, Panginoon, tinatanggap ko, sabi nyo, tinatanggap ko ang mga susing ito at inaangkin ko na ito'y taglay ko. Patong ang kamay sa inyong ulo at ngayon kayo ang magpapalayas ng anumang masamang espiritu sa ating buhay. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, palayasin ang diablo. Use your authority, use your power and authority in the name of Jesus Christ of Nazareth. Get out, go to the lake of fire. I rebuke sickness, I rebuke whatever kind of evil spirit in Jesus' name. In Jesus' name. And Father, covered us with your precious blood. Make us holy and worthy, Lord. At inaakim po namin that we are always ready, laging handa, sapagkat alam namin, Panginoon, anytime ay babalik ka sa amin. Kaya't Ama, inaakin na po namin na kami lahat ay tagumpay. 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 Purihin ang Diyos.
Parang yung palakpak nyo, hindi tagumpay. Okay, taas po ang lahat ng inyong daladalahan, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at ang inyong mga prayer request. Panginoon, inaangkin namin ang inyong blessing, ang inyong pagbabasbas sa lahat ng mga bagay na ito. Basbasan niyo po ang lahat ng aming hawak at lalo tigit ang aming mga sidlan, punuin ang inyong pagpapala. Kasama na rin po, Panginoon, mga passport at lahat ng nais makarating ng ibang bansa. Bigyan po sila ng visa at bigyan po sila, Panginoon, ng karapatan. Inaangkin namin, Panginoon, na lahat ng aming mga prayer request ay answered prayer na. At ang aming mga alat handog ang pangako mo na ibabalik ng siksik, liglig at umaapaw. Inaakin na po namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Baba ang lahat ng daladalahan, hawakan ng prayer request, ibaba mo na yung bag mo, walang kukuha niyan. And let us give thanks with a grateful heart habang umaawit, inihahandog na ang kanilang prayer request. Wala nang awit, okay? Wala. Kolektahin ang prayer request. Give thanks. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am. Oh, let the poor say, I am, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am. Oh, let the poor say, I am, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks and praise. We give you thanks, Lord. Okay, iahagis ko ang bonus nyo at sasabihin mo, Jesus, ikaw ang kapangyarihan ko. Jesus, ikaw ang kapangyarihan ko. Okay, handa na kayo? Amen. Kaya kung si Kristo ang kapangyarihan nyo, kapag ay inabot na mapaihi sa bukid, huwag nyo sasabihin, tabi po, tabi po. Ang ibig sabihin nun, napapasakop kayo sa demonyo. Ibig sabihin, sinusuko nyo yung authority, power sa demons. Diba? Sasabihin mo kasi, tabi po, namumupo ka pa doon sa demonyo. Ha? Kapag kayo napapaihi sa bukid, ang sasabihin nyo, hindi tabi po. Sasabihin mo, in the name of Jesus Christ of Nazareth, lumayas kayo dito sa aking lugar na ito, iihi ako. Ganun po yun. Kasi palalayasin nyo para hindi kayo anuhin ang demonyo. Ha? That is susi, the keys. Power and authority. Kasi yun, tinaglay natin noong, kasi nagising tayo sa ganoong paniniwala. Ha? Sabi ng Biblia, higit tayo makapangyarihan kaysa kay Satanas, sapagkat si Kristong makapangyarihan ay nasa sa atin. Walang makalalaban sa atin. Kaya pagdaan nyo dyan, kung may mga demonyo yan, tabihan sila, dahil takot ang demonyo sa mga taong taglay si Kristo. Okay? Handa na kayo? 3 bonus. Ano sasabihin nyo? Yan, Jesus, ikaw ang tunay na kapangyarihan ko. Okay. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ito na! Pangalawa, ito na! O, bago yung pangatlo,
Yung inyong mga sulat sa mga manggagawa, bigay nyo na kay brother, kailangan ko po yun. Yung inyong commitment letter sa mga workers, kailangan yon na ma-file ni Brother Felix para i-submit sa Amor Solo. Okay? Ito na po